Pag-usapan pa natin ang hydropamine ni Pops Freddy kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, sabi ni Pops Freddy, merong malaking pagbabago, no? Anong klaseng pagbabago yan? Pagbabago yan, Pops J, no? Pagdating sa agricultural setup natin. Kasi napansin niya, talagang galing siya sa pamilya ng mga magsasaka or farmers. Siya ay dating magsasaka rin. Nakakain na ng urbanisasyon. Lalo na yan, sa Baguio, sa Benguet, yung mga agricultural land natin, yung mga space natin, espasyo natin sa pagtatanim. Malaking problema yan pagdating sa mga magsasaka, lalo na yung mga pananim na kailangan talaga ng mga soil-based na setup. Kaya ang naisip, or ang innovation, although medyo dati pa naman, no, umiikot ang hydroponics, Pops J. Ito ngayon, ito yung gusto nilang ipakita sa mga tao na pwede naman natin yung gawin sa bahay natin. Yung kanya, nagsimula yan, Pops J, nung pandemya sa may rooftop nila. At posible kang gumawa ng sarili mong greenhouse. Yan yung ginawa niya. Greenhouse sa pamamagitan limited spaces kasi, diba? Tayo during the pandemic. Oo, dahil ang kailangan mo lang naman dyan, dun sa setup niya, Pops J, box at yung tubig. Pero syempre, kailangan mo yung pag-aralan dahil maraming ang science behind it. Pero when it comes to solving the problem of shortage sa space ng agricultural land, pwedeng-pwede, no, swak na swak itong hydroponics. At mula dyan, nakabuo naman siya ng produkto ngayon, which is yung hydropomine, na ano na to, pack na to in one solution ng mga nutrients na kailangan ng mga pananim mo, specifically for now, no, yung mga pananim na suitable para sa mga malalamig Gulay na at klima. prutas yan, applicable yan. Oo, Pops J. Mga herbs, mga leafy greens, dahil ito nga yung uso, diba, sa Baguio kapag pupunta tayo. At ito yung solution niya. Let's innovate, bumuo tayo ng solution at binibenta niya na ngayon at mas lumalawak ng hydroponics doon. Malaki yung pagbabago dun sa pagtatamnan, no? Yung kakaibang landscape, so to speak. Pero yung lasa kaya ng gulay o maging yung prutas, ano naman ang pagbabago doon? Pops G, syempre tinanong natin yung diferensya, no, compared to traditional mas farming. Mas malaki, mas malasa, o baka wala namang lasa. Pops J, ang sabi niya, no, with pride talaga, malaki ang difference. Maganda yung mga nagiging harvest nila. Mas masustansya ba? Ideally, no, Pops G, kasi dito with hydroponics, meron ka ng nutrient solution, nababantayan mo na yung mga nutrients na nilalagay mo dito sa mga pananim mo, sa mga seedlings mo. At actually, kakabisita ko lang dito sa ngayong farm ni MVP, which is hydroponics din. Dito nga, matututunan mo, Pops G, na talagang makokontrol mo yung environment, yung klima, yung stability ng water, yung pati yung mga siyensya, no? pati yung mga ina-apply talaga pH. yung mga technology. Oo, Pops J. At makikita mo talaga yung diferensya ng traditionally na mga pananim gamit yung soil o yung lupa at yung mga pinalalaki gamit ang hydroponics. Ang lalaki, Pops J. Nung mga, for example, mga lettuce. Yan kasi ang natikman mo ba? For hydroponics, Pops, natikman. Pinatikim anong lasa? Masarap, mas crunchy siya actually. At yung shelf life niya, Pops J, mas tumatagal. Ganun yung difference niya kapag nakokontrol mo kasi yung mga kinakain or nakukonsume ng pananim mo. Denise, maliban sa pagsasaka, ano pa bang background ni Freddy? Ba't niya naisipang gawin ito, no? Yung ganitong solution? Pops J, talagang galing talaga siya sa pamilya ng mga magsasaka ever since. At talagang naaral na nila ang hydroponics. At ngayon nga, pinapasok niya na yung pagbebenta nitong solution na ito, nutrient-based solution, kumaga fertilizer na ito. At nagbebenta rin siya. Meron siyang Facebook page. Dito niya binibenta online yung mga produkto nila, mga strawberry, yung mga tanim nga sa hydroponics. At inaral niya talaga kung paano ka makakabuo ng greenhouse sa sarili mong bahay at the comfort of your home. So may mga instructional ano pa doon, mga information, no? Kung paano pwede ka mag-set up sa iyong bakuran. Ang nandun sa solution, syempre kung paano gamitin yung solution. Pero ang ginagawa nila ngayon sa Benguet, Pops J, na magpapaseminar sila, usually sa mga urban gardeners, even yung mga matatanda, yan ang hilig ngayon, di ba? Kasi bakit hindi, di ba? Maging plantito at plantita tayo sa sarili nating bahay. Meron na tayong mga halaman, mga vegetables na pang-atin. Hindi na tayo bibili. Yan ang mga tinuturo nila ngayon, Pops. Denise, nasabi ba ni Pops Freddy yung content nitong hydropamine? Yun ang
Oo. Tinanong Mukhang ito ko, yung sikreto. Actually, tinanong ko rin, Pops Oo, J, pero oo. assuming, no, parang Oo. at the back of my mind, for sure, hindi Oo. ito i-disclose. Pero, Oo. yun nga, even Generally, wala siyang sinabi. Oo. wala. Pero you would know na nandito yung complete ingredients na Okay. kailangan. Na alam natin organic at Yes, hindi Pops gawa J. sa chemical, di ba? Oo, kasi Oo. even yung paghahaluan mo ng solution na tubig, ang nire-recommend niya, as much as possible, tubig ulan. Kasi nga, kapag oo. gagamit ka ng tap water o kaya ng mga mineral water, may mga halutong chemical, iba pa yung pH level, unlike yung very natural na tubig ulan natin, Pops J. Denise, hindi na bago itong hydroponics na paraan ng pagtatanim, no? Ano ba ang kakaiba dito sa merong hydroponic? Oo. Pops J, ito, at least, no, hindi mo na kailangan... Paano nagsisilbing parang fertilizer ba siya? Fertilizer Oo. siya. Pero kasi compared to, tradition, another, yung talagang normal na Oo. pag-hydroponics, Oo. maggagawa ka pa ng sarili mong solution. Unlike Okay. this one, meron ka ng ready-made solution. Ang gagawin mo na lang, bibilhin mo na lang, susundin mo na lang yung nandoon sa instructions, which is basically, halo mo lang naman yung certain amount of solution into this certain amount of water. Tapos, ang gagawin mo lang, dito mo patutubuin yung mga halaman mo. Di mo na kailangan diligan kasi nga hydroponics. Ganun siyang ka-efficient at ganun siyang cost-effective in a way, Pops J. At Denise, ano ba yung kadalasang itinatanim ni Pops Freddy? Yes. Anong klase gamit itong hydroponic? So far sa ngayon, dahil taga Benguet, Oo. ako, Pops J, perfect, no? Sa mga bibisita. Leafy ngayong vegetables summer. yan, Oo. sigurado. Siyempre, leafy vegetables, Oo. strawberry, hindi yan Strawberry. mawawala. Strawberry. Oo, at mga Oo. herbs. Yan, Herbs. Pops J. Anong klaseng herbs yan? Ginagamit sa pagluluto? Oo, basil, Oo. rosemary. Pero for now, Pops J, ang usual nila Sa mga is... basic, nakikita natin yan sa Oo. mga plantito-plantita. Even yung mga di ba? peppers, Oo. meron eh. Okay. Talagang iba-iba, mga gulay. Yung sariwa mong pinipitas doon mismo sa Oo. pinagtatamnan, di ba? Oo. At Oo. makikita mo, even dun sa pictures, Pops J, Oo. napaka-healthy tingnan, napakagandang tingnan ng mga halaman. At to think na pinatubo lang nila yun in a box Oo. at gamit lang is tubig lang, Pops J, di ba? Sobrang efficient. Oo, at napakalaking tulong niyan Okay. sa environment na din in a way, Pops. Okay, Denise, may mga bawal ba paggamitan itong hydroponic? Hindi naman sa bawal. Oo. Actually, pwede mo naman siyang subukan sa soil. Pero ang recommended, Pops J, Oo. gamitin muna to sa for hydroponics. And at the same time, dun muna tayo, recommended muna yung solution na yan sa mga halaman na pang malalamig yung klima. So, tinanong ko, paano po pag gusto naming mag-hydroponics dito sa mainit na area, Correct, tulad oo. ng Metro Manila, inaaral pa raw nila ngayon. Syempre, scientifically backed yan. Inaaral pa nila. Lalo na kung Pops nakatira ka Freddy. sa building. Halimbawa, Oo. condominium. Ganun. Oo, Pops J. Pero Oo. hindi raw yan malabo. Pero kasi ang ganda ng idea, Pops J, di ba, na magkaroon ka ng sarili mong garden or greenhouse sa bahay mo, lalo yung mga nakakondo. Indoor ba pwede dyan sa hydroponics? Pwede, Pops Gamit ang J. hydroponic. Oo, pwede yan. Oo. Pero mas maganda siguro, mas mainam kung may mga rooftop. Okay, Pero, oo. di ba, kasi mahal ang gulay dito, nagmamahal, may bababa, biglang magmamahal. Mas maganda meron ka ng tanim. Ngayon, inaaral daw nila yung solution na yan. Tingnan natin kung makakapag-expand sila sa iba pang lugar dito sa Maynila. At ang tanong, magkano naman ang halaga ng isang bote ng hydroponic? Baka napakamahal naman yan. Oo. Pops J, At saan mabibili? mabibili siya online. Meron sila sa Facebook. Pwede Oo. rin, dun sa Facebook, makakapag-inquire na rin sa ang mga paps natin. At meron din online shops, no? Oo. Yung mga online shopping applications. Available doon. Ang nakalagay so far, Pops J, pag sinearch mo, 1 liter ng product nila. Magkaibang mixture kasi yan. Kumbaga parang pair na ito. At mabibili siya for 450 sa ngayon. Pero kasi napakadaming gamit na rin nun, Pops J. Kaya kung iisipin mo, sulit na rin siya. Siguro, tatanungin na rin kita tungkol Oo. dito sa ating breaking news, yung Ayan. pagpanaw ni Pope Francis ng Papa sa Roma. Ano ang reaksyon mo bilang produkto ng isang Catholic school, Denise? Oo, Pops. Kanina pa namin pinag-uusapan. At ako laking Oo. UST Oo. at laking Catholic school din nung Oo. high school. Although kasi ang bata ko pa, Pops J, nung bumisita si Pope Francis dito sa bansa. Oo. Kung maaalala ko, siguro 11 years old, 12 years old, pero syempre laman ng balita yan. At puno nga ng tao, milyon-milyon ang bumisita. At yung demeanor niya, pag-aalalahanin mo kahit sa mga balita, sa mga lecture namin, Pops J, talagang
yung mga turo ina-apply when it comes to Pope Francis, at yung mga pagbabago dun sa mga learnings talagang ina-apply, at makikita mo na iba yan nung ang tumayong leader na ng mga Catholic si Pope Francis. At isa pa dyan, ang maaalala ko talaga, laging katabi ni Pope Francis, even nung pag-visit niya dito, si Cardinal Tagle. Yan, si Cardinal Tagle ang nakita ko na personally. So, let's see what happens. Pero it's really a sad news, no, Pops G? Someone who grew listening about him, about his stories, his teachings. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.